Another day, another activity na naman dito sa bukid. Hi everyone! Dalawang araw na clip nga pala tong video na to. Ganap kahapon at continuation naman kaninang umaga. Diba sabi ko sa inyo kahapon, magre-replant nga ako ng pechay. At ito nga, pagkaalis ng mga bata papuntang school, nagkape nga lang ako at nagpunta na nga rin ako sa taniman ng pechay. Nanguha nga ako netong seedling at i-replant ko dito sa ilalim ng mga katuray. Ito pala yung planting bed na hinanda ng tatay ko. Sobrang ganda nga ng soil dito. According sa tatay ko, maganda nga ang taniman dito sa ilalim ng katuray dahil mismong tong puno ng katuray ay nagpro-produce nga ng plant nodule, yung galing sa puno niya. Kaya sabi, mataba-taba nga dito sa ilalim ng mga puno. Ngayon ko nga lang din yun nalaman. Araw-araw marami nga akong natututunan sa tatay ko. Learning nga ang person about sa agriculture. Sinabihan nga niya ako na medyo ilapit ko nga lang yung pagkakatanim. Pag medyo magkalapit daw kasi, yung tubo ng dahon ay pataas. At yun nga yung mas maganda. While pag medyo magkalayo, pa-spread naman yung mga dahon. Ibig sabihin, pag spread yung dahon, may tendency nga pwedeng maputol-putol kapag inaayos at tinatali na pag ibebenta. O diba, learning ang mga person? Kaya nga sabi ko, dapat agriculture na lang yung kinuha ko ng college. At least ngayon, mas maalam din sana ako. Anyway, ako pala yung nagre-replant dito kasi hindi na rin talaga maharap ng tatay ko. As in siya lang talaga yung umaasikaso ng mga punla at duty ko naman yung nagre-replant. Sinasamantala ko nga tuwing umaga na yung medyo maaga-aga pa. Kasi pag pumatak na yan ng 8 or 9 a.m. ay sobrang init na. Pag mga ganong oras ay humihinto na nga ako sa pagtatanim. Kasi kawawa naman yung mga gulay dahil malalanta. Inuunti-unti ko nga lang yung pagre-replant ngayon. Kailangan na nga rin talagang magbawas dun sa plat ng mga seedlings dahil medyo lumalaki na rin sila at nagsisiksikan nga sa planting bed. Yet every morning, ito nga yung ginagawa ko. Nakatapos na rin pala ako ng isang diretsyong plat dito. Hindi ko na rin pala nakuhanan ng video ng diniligan ko. Yun yung ginawa ko sa garden kahapon. And kaninang umaga, tinuloy ko naman yung pagre-replant. Pero hindi na yung pechay. Inuumpisahan ko na nga rin mag-replant ng mga mustasa. Hindi ko na nga rin kinuhanan ng video. At itong pag-iigib na nga lang sa patubigan at yung pagdidilig yung kuha kong clip ngayon. Marami nga din kasing naghahanap ng mustasa. Kaya't naisipan ko ngang mag-replant na rin ng mustasa. Mas konti pala yung seedling namin sa mustasa compared sa pechay. Ganito nga yung ginagawa namin ng tatay ko. Ako yung nagre-replant, nagdidilig at siya naman yung bahala sa pag-aabono. Yung abono pala nilalagay niya dito ay binababad niya muna hanggang sa matunaw bago naman dito idilig. Pagkadilig niya ng abono, didiligan pa niya yan ng tubig. Yun naman ay para hindi masunog yung mga dahon ng halaman. Mabuti na lang at maganda yung patubigan dito sa bukid. Hindi problema yung pandilig sa mga halaman at gulay. Anyway, nakatapos na pala ako sa mga gawain ko. Flex ko nga lang din pala yung nag-iisang puno ng dalandan namin. Medyo marami-rami na rin pala yung mga bunga. But for now, hindi pa siya pwedeng pitasin dahil hindi pa nga hinog. Sa pagitan ng puno ng dalandan at kalamansi, may extra space nga dito at nilagyan ko nga din pala yan ng pechay. Basta nga yung mga nakikita kong empty space dito ay tinatamnan ko ng mga gulay. Mas gusto ko kasi at mas malapit dito. And anytime na may mga orders, mas malapit nga kung saan magha-harvest. Yung garden pala namin ay dito lang sa harap ng bahay. Ito na pala yung patolang makinis. Alam nyo ba, aside sa bunga, yung talbos at bulaklak neto ay pwede ding gulayin. Kung masipag ka lang talagang magtanim-tanim at mag-cultivate nga ng lupa dito sa bukid or kahit saan ka man, ay talagang sagana ka sa mga gulay. Tapos tuwing umaga, ang presko nga niyang tingnan. O siya paano guys, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!